Naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip na parang sobrang totoo para balewalain? Isang panaginip na nananatili sa isipan kahit gising ka na para bang may mahalagang mensaheng gustong iparating sa'yo. Para sa Aries, ang mga panaginip ay hindi basta random, isa silang mensahe. Ngayong gabi, may isang bagay na hindi nakikita ang tahimik na kumikilos pabor sa'yo. Isang pintuan na hindi mo man lang alam na umiiral ay unti-unting nabubuksan. Hindi palaging dumarating ang kayamanan ng may ingay, minsan, nagsisimula ito bilang isang bulong sa ilalim ng kamalayan. Kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pananabik, o kakaibang pag-asa na hindi mo maipaliwanag, hindi aksidente na natagpuan ka ng mensaheng ito. Manatili ka, dito nagsisimula ang lahat. Aries, palagi kang ginagabayan ng isang panloob na apoy na tumatangging makontento sa isang karaniwang buhay. Kahit noong tila mabagal ang takbo ng lahat sa panlabas, may isang tinig sa loob mo na patuloy na nagsasabing, hindi pa dito nagtatapos ang kwento ko. Maaaring kinuwestiyon mo ang timing mo, ang mga desisyon mo, o pati ang sarili mong pasensya, pero ang totoo, hinihahanda ka lang. Kamakailan, napapansin mong mas aktibo ang iyong isipan, lalo na sa mga sandaling nagpapahinga ka. Mga kaisipan, larawan, at panaginip ang unti-unting lumilitaw, may dahilan iyon. Hindi sila mga distraksyon, sila ay mga direksyon. Ang nararanasan mo ngayon ay isang tahimik na pag-aayon sa pagitan ng iyong panloob na mundo at ng realidad na naghihintay na salubungin ka. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa biglaang swerte o madaling daan. Ito ay tungkol sa kamalayan. Dahil kapag ang isang Aries ay nagiging mulat sa mga senyales na inilalagay sa harap niya, hindi siya nagdadalawang isip, humahakbang siya pasulong at inaangkin kung ano ang matagal nang nakalaan sa kanya. Nagsisimula kwento, yan ay panaginip. Nagsisimula ito sa isang lugar kung saan walang kapangyarihan ang lohika, ang tahimik na espasyo sa pagitan ng tulog at kamalayan. Sa panaginip na ito, Aries, makikita mo ang sarili mong nakatayo mag-isa sa isang malawak at hindi pamilyar na pasilyo. Kalma ang hangin, ngunit puno ng kahulugan. Ang mga dingding ay matataas, makinis, at tila walang katapusan, umaabot lampas sa kayang sukatin ng iyong mga mata. Walang takot dito, isang kakaibang pananabik lamang, na para bang may mahalagang mangyayari. Habang naglalakad ka pasulong, marahang umaalingaw ang iyong mga yapak, na nagpapaalala na ang sandaling ito ay iyo at iyo lamang. Sa unahan, may mapapansin kang isang pinto. Hindi ito karaniwan. Hindi nito pilit inaagaw ang iyong pansin, ngunit hindi mo rin ito kayang alisin sa iyong paningin. Sarado ang pinto, ngunit may banayad na liwanag na tumatagas sa mga gilid nito, mainit at nakakaakit. Hindi mo alam kung ano ang nasa likod nito, ngunit sa kaibuturan mo, ramdam mo, ang pintong ito ay konektado sa iyo. Sa panaginip, biglang sumusulpot ang mga alaala. Mga sandali ng pagsisikap na hindi napansin. Mga panahong mas marami ang ibinigay mo kaysa sa natanggap. Mga tahimik na sakripisyo, mga gabing puyat, at mga pag-asang hindi nasabi. Ngunit ngayon, hindi na ito mabigat. Sa halip, parang isang pagpapatunay na para bang kinikilala ng mismong panaginip ang lahat ng tiniis mo nang walang palakpak o papuri. Inaabot mo ang iyong kamay, ngunit bago mo mahawakan ang pinto, huminto ka. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kamalayan. May isang bagay sa loob mo ang nakakaunawa na ang pintong ito ay hindi nabubuksan sa puwersa. Nabubuksan ito sa kahandaan. Bumagal ang panaginip na para bang mismong ang oras ay napapahinto. Wala kang naririnig, ngunit ang lahat ay tila sumisigaw ng kahulugan. At saka, may isang pagkaunawa ang dahan-dahang lumapag sa'yo. Hindi kay pinapakita ng panaginip ng bago, inaalala ka nito ng isang bagay na matagal mo nang taglay. Ang lakas, tapang, at apoy na bumubuo sa isang Aries ang siyang tunay na susi. Ang pinto ay hindi kailanman nakasara laban sa'yo. Naghihintay lamang ito ng sandaling maniwala ka na karapat-dapat ka sa kung ano ang nasa kabila nito. At sa katahimikang iyon, bago pa man bumukas ang pinto, ikaw ay nagising, kalma ang tibok ng puso, gising ang isipan, alam mo na ang panaginip na ito ay hindi basta nagkataon. Isa itong mensahe. Iyan ay nakatagong mensahe sa loob ng panaginip. Bihirang magsalita ang mga panaginip sa tuwirang paraan. Nakikipag-usat sila sa pamamagitan ng mga simbolo, damdamin at katahimikan. Para sa Aries, ang panaginip na ito ay may dalang mensaheng mas malalim kaysa sa unang tingin. Ang pasilyo ay sumisimbolo sa iyong paglalakbay, mahaba, tahimik at madalas hindi nauunawaan.
Patuloy kang sumusulong kahit hindi malinaw ang patutunguhan, mas pinipili ang tiwala sa sariling kutob kaysa sa mga katiyakan. Iyan pa lamang ay nagtatangi na sa iyo mula sa karamihan. Ang pinto sa iyong panaginip ay hindi lamang isang bagay. Sumisimbolo ito ng oportunidad, ngunit higit sa lahat, pagkakahanay. Pansinin kung paano nito hindi hinihingi ang pagsisikap o pakikipaglaban. Hindi ka nito minadali. Dahil ang papasok sa iyong buhay ay hindi maaaring pilitin. Dumarating ito kapag ang iyong panloob na kalagayan ay tuluyang tumugma sa matagal mo nang hinihiling. Ang liwanag na tumatagos sa mga gilid ng pinto ay refleksyon ng kasaganahang nagsisimula ng mabuo sa paligid mo, kahit hindi mo pa ito ganap na nakikita. Ang kayamanan, sa kontekstong ito, ay hindi lang pera, ito ay kalayaan, katatagan, kumpiyansa, at ang kakayahang huminga ng walang bigat. Liwanag ang pinili ng iyong subconscious dahil ito ay sumasagisag sa linaw. Unti-unti nang nawawala ang kalituhan. Humihina na ang kapit ng pagdududa. Ang paghinto bago mo hawakan ang pinto ay isa sa pinakamahalagang sandali sa panaginip. Ang paghintong iyon ay kamalayan sa sarili. Sa iyong gising na buhay, marami kang natutunan tungkol sa pasensya. Ang enerhiya ng Aries ay mabilis, matapang, at walang takot, ngunit kamakailan, natutunan mo kung kailan hindi dapat magmadali. Pinapatunayan ng panaginip na ito ang iyong paglago. Ipinapakita nitong hindi ka na humahabol sa mga resulta. Hinahayaan mo na silang dumating. Ang mga alaalang lumitaw, ang iyong mga sakripisyo, ang mga tahimik mong pagsisikap, ay hindi nandyan upang muling buksan ang sugat. Lumitaw sila upang kilalanin ka. Ang universo, sa pamamagitan ng sarili mong subconscious, ay inaamin ang mga bagay na maaaring hindi napansin ng iba. Walang pinagdaanan mo ang nasayang. Ang bawat pagkaantala ay humubog sa iyong kahandaan. At higit sa lahat, pinaalala sa iyo ng panaginip ang isang mahalagang katotohanan, ang susi ay hindi kailanman nasa labas mo. Hindi ito ang pag-apruba ng iba, hindi ang tamang oras, at hindi ang pahintulot ng kung sino man. Ito ay paniniwala. Sa sandaling tumigil ka sa pagdududa sa sarili mong halaga, doon naging malinaw ang pinto. Ito ang dahilan kung bakit nagtapos ang panaginip bago pa man bumukas ang pinto. May mga revelasyong hindi ipinapakita, sila ay isinasabuhay. Ang pagbubukas ay nangyayari sa realidad, hindi sa pagtulog. At ngayon na natanggap mo na ang mensahe, ang susunod na yugto ay nagsisimula, gising na gising ang iyong kamalayan. Panloob labanan ili transformasyon. Bago pa man bumukas ang anumang tunay na pinto sa buhay, laging may panloob na laban na kailangang harapin. Para sa Aries, ang laban na ito ay hindi kailanman tungkol sa tapang, dahil likas na nasayo na yon. Ito ay tungkol sa pasensya, tiwala, at ang pagkatutong bumagal ng hindi nawawala ang sarili. Sa mahabang panahon, maaaring pakiramdam mo'y hati ka, sa pagitan ng pagkilos at paghihintay, ng pagsulong at pagpigil. May mga sandaling pabulong na dumarating ang pagdududa sa iyong isipan. Mga tanong na hindi mo sinasabi kahit kanino. Masyado ba akong mabilis? May hindi ba ako nakikita? Bakit parang nadidelay ang progreso kahit ibinibigay ko na ang lahat? Ang mga tanong na ito ay hindi nagmula sa kahinaan. Nagmula sila sa paglago. Madalas, ang pagbabago ay hindi komportable dahil pinipilit ka nitong bitawan ang mga lumang anyo ng lakas na hindi na akma sa'yo. Tahimik mong pinasan ang responsibilidad. Patuloy kang humarap kahit kulang ang motibasyon. At habang ang iba ay maaaring napagkamalan ang iyong pagiging kalmado bilang pagiging hindi kumikilos, may isang makapangyarihang pagbabago na nangyayari sa ilalim ng lahat. Ang apoy ng Aries ay natutong magkaroon ng disiplina. Ang biglaang silab ay naging kontroladong apoy. Sinubok ng yugtong ito ang iyong pananampalataya, hindi lamang sa mga resulta, kundi sa sarili mo. Natutunan mong pakinggan ang iyong intuisyon kahit wala pang agarang patunay. Hindi iyon madali para sa isang tanda na nabubuhay sa galaw at resulta. Ngunit narito ka ngayon, mas malakas, hindi dahil mas lumaban ka, kundi dahil mas malalim kang nakinig. Ang transformasyon ay hindi nangyari sa isang iglap. Nangyari ito sa maliliit na desisyon, pagpili ng kapayapaan kaysa presyon, linaw kaysa kabuluhan, at pagkakahanay kaysa puwersa. Unti-unti, tumigil ka sa paghahabol ng pagpapatunay. Tumigil ka sa paghahambing ng sarili mong bilis sa iba. At doon, may isang bagay na nagbago. Hindi ka naging mas kaunti ang ambisyon. Naging mas may layunin ka. Ang panloob na pagbabagong ito ang dahilan kung bakit lumitaw ang panaginip ngayon.
Senyales ito na ang iyong enerhiya ay nahinog na. Hindi ka na basta tumutugon sa buhay, kasama mo na itong nililikha. Ang laban na minsan mong inakala bilang pag-aantala ay paghahanda pala. At ngayon, ang bersyon mo na nakatayo rito ay handa na para sa kung ano ang kinakatawan ng pinto. Dahil ang kayamanan, sa anumang anyo nito, ay hindi tumutugon sa desperasyon. Tumutugon ito sa kahandaan. At Aries, handa ka na. Bumubukas Venif pinto, nahahayag Veni kasaganaan. Kapag tuluyan ng bumukas ang pinto, hindi ito nangyayari sa paraang minsan mong inakala. Walang biglaang ingay, walang dramatikong puwersang nagtutulak dito. Sa halip, natural itong bumubukas, tahimik, na para bang hinihintay ka nitong makarating sa eksaktong kalagayan ng isipan na kinaroroonan mo ngayon. Para sa Aries, ang sandaling ito ay pamilyar, ngunit bago rin sa pakiramdam. Ang nasa kabilang panig ay hindi kaguluhan o kawalan ng katiyakan. Ito ay linaw. Isang kalmadong pakiramdam ng pagiging tama ang bumabalot sa iyo. Ang mga oportunidad ay nagsisimulang lumitaw sa banayad, ngunit hindi maikakailang paraan. Isang usapan ang nagiging ideya. Ang ideya ay nagiging pagkakataon. Ang pagkakataon ay nagiging momentum. Walang minamadali, ngunit wala ring nadedelay. Lahat ay gumagalaw na may layunin. Ganito pumapasok ang tunay na kasaganaan sa buhay mo, hindi bilang pakikibaka, kundi bilang pagkakahanay. Napapansin mong mas madali nang dumaloy ang mga bagay. Mas magaan ang mga desisyon. Nagtitiwala ka na sa sarili mo nang hindi na kinukwestiyon ang bawat hakbang. Ang bigat na dati mong pasan ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng kumpiyansang nagmumula sa loob, hindi sa pag-apruba ng iba. Ang kayamanan sa yugtong ito ay hindi tungkol sa biglaang sobra. Ito ay tungkol sa katatagan, paglago, at kontrol. Ito ay ang pag-alam na ang mga pagsisikap mo ngayon ay may direksyon. Na ang oras mo ay iginagalang. Na ang enerhiyang ibinigay mo ay ibinabalik na sa iyo sa makabuluhang paraan. Ang Aries ay namamayani kapag ang aksyon ay nakakatagpo ng layunin at ngayon, magkasabay na silang kumikilos. Ang lalong nagpapalakas sa sandaling ito ay hindi lamang kung ano ang dumarating, kundi kung ano ang hindi na humaharang sa daan mo. Nawawalan ng kapangyarihan ang mga dating takot. Hindi na hinuhubog ng mga nakaraang pagkabigo ang iyong mga inaasahan. Hindi ka na kumikilos mula sa survival, lumilikha ka na mula sa linaw. Ang pinto ay kumakatawan din sa pagpili. Nauunawaan mo na ang kasaganaan ay hindi lang nangyayari sa iyo, tumutugon ito sa iyo. At dahil natutunan mo ang pagpipigil, kamalayan, at tiwala, ang mga susunod na darating ay pakiramdam ay matibay. Nakaugat. Totoo. Ito ang uri ng kayamanang hindi basta nawawala. Unti-unti itong binubuo, patong-patong, sinusuportahan ng disiplina na iyong nahubog at ng intuisyong natutunan mong igalang. Para sa Aries, ito ay hindi lamang gantimpala, ito ay pagkilala. Hindi mo pinilit ang sandaling ito. Pinaghandaan mo ito. At ngayong bukas na ang pinto, tumatawid ka hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil sa katiyakan, alam mong ang yugtong ito ay hindi pansamantala, kundi pundasyon. Mensahe direkta para kay Aries. Aries, kung nakikinig ka sa mensaheng ito ngayon, unawain mo ito ng malinaw, hindi ito pangkalahatan. Ito ay personal. Kausap nito ang bahagi mo na hindi kailanman tumigil sa paniniwala, kahit mabagal ang mga resulta at kulang ang pagkilala. Hindi mo inimbento ang pagbabagong nararamdaman mo. Totoo ito. May dahilan kung bakit mas mulat ka nitong mga nakaraang panahon. Mas mapili. Mas hindi padalos-dalos. Hindi iyon pagkawala ng tapang, iyon ay paghasa nito. Hindi ka na ginagabayan ng bugso ng damdamin lamang, ginagabayan ka na ng malalim na pag-unawa. At ang pagbabagong iyon ang dahilan kung bakit mas makapangyarihan ka ngayon, tahimik, kontrolado, ngunit matatag. Maaaring napansin mo na may mga pintong hindi na umaakit sa'yo. May mga landas na hindi na nagbibigay ng sigla tulad ng dati. Hindi iyon kalituhan, iyon ay linaw. Ikaw ay na-redirect, hindi dinidelay. Hindi ka inaalisan ng universo, nililinis nito ang mga distraksyon upang makapag-focus ka sa tunay na magtatayo ng kinabukasan mo. Pagkatiwalaan mo ang mga senyales na natatanggap mo, lalo na ang mga dumarating sa katahimikan. Matapang ang enerhiya ng Aries, ngunit tinuruan ka ng karunungan kung kailan hihinto. At dahil sa balansing iyon, ang susunod na darating ay pakiramdam na pinaghirapan, hindi nagkataon lamang. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Hinubog ka na ng iyong paglalakbay.
Ang tibay mo, ang disiplina mo, at ang kamalayan mo sa sarili ay lumikha ng pundasyong hindi madaling yayanin. Kaya ngayon, sasalubungin ka na ng mga oportunidad sa gitna ng daan. Hindi mo sila hinahabol, kinikilala ka nila. Tandaan mo ito, ang kasaganaan ay tumutugon sa paniniwala sa sarili na sinusuportahan ng aksyon. At ikaw, Aries, ay napagtagumpayan mo na ang dalawa. Humakbang ka ng may kumpiyansa, ngunit may tiwala rin. Hindi ka huli. Hindi ka nahuhuli. Nasa eksakto kang lugar kung saan kailangang manatiling bukas ang susunod na pinto. Habang ang lahat ay unti-unting humuhupa, may isang tahimik na pag-unawa ang nabubuo sa loob mo. Hindi pananabik. Hindi pagmamadali. Katiyakan lamang. Ang uri ng katiyakang hindi na kailangan ng pagpapatunay o paliwanag. Napagtatanto mo na walang anuman sa iyong paglalakbay ang nagkataon lamang, hindi ang mga pagkaantala, hindi ang mga pagsubok, at kahit ang mga sandali ng pagdududa na minsang nagpa-question sa iyo sa sarili mo. Ang bawat karanasan ay may layunin. Ang bawat balakid ay humubog sa iyong lakas. Ang bawat paghinto ay nagturo sa iyo ng kamalayan. At ngayon, sa pagbabalik tanaw, nakikita mo na ang padron na dati hindi mo napapansin. Ang panaginip, ang pinto, ang katahimikan, lahat ng iyon ay naghahanda sa iyo upang makilala ang sarili mong kahandaan. Ito ang pagkaunawang nagbabago ng lahat, hindi ka kailanman sinusubok para malaman kung sapat ka bang malakas. Ginagabayan ka upang makita kung gaano ka na pala kalakas kapag kumikilos ka ng may layunin. Para sa Aries, ang pagbabagong ito ay malalim. Hindi ka na nagmamadali patungo sa mga resulta. Nilalapitan mo sila nakaugat at sigurado. May kapayapaan sa yugtong ito. Hindi dahil biglang naging perpekto ang buhay, kundi dahil nagtitiwala ka na sa sarili mo na kaya mong harapin ang anumang susunod na darating. Ang tiwalang iyon ang tunay na kayamanan. Hinahayaan ka nitong umusad ng walang takot sa pagkawala, ng walang labis na pagkapit sa kontrol. Hindi ka na naghihintay ng pahintulot. Hindi mo na kinukwestiyon ang halaga mo. Bumukas ang pinto dahil handa ka ng tumawid, walang pag-aalinlangan, at walang desperasyon. Mula rito, ang anumang itatayo mo ay magiging matatag. Ang anumang pipiliin mo ay magiging makabuluhan. At ang anumang maaakit mo ay magiging salamin ng pagkakahanay na nilikha mo sa loob ng sarili mo. Dalhin mo ang kamalayang ito. Hayaan mo itong gumabay sa iyong mga desisyon, kilos, at pasensya. Dahil ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pagdating, ito ay tungkol sa pagpapatuloy. At Aries, habang sumusulong ka ngayon, alamin mo ito ng buong linaw, hindi bumukas ang pinto upang subukin ka. Bumukas ito upang salubungin ka. Kung tumagos sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ka ng isang tahimik na sandali upang kilalanin yon. Hindi lahat ng kwento ay para sa lahat, ngunit kapag ang isa ay tumama, karapat-dapat itong pakinggan. Hayaan mo itong maging paalala na hindi ka nag-iisa sa landas mo, at ang mismong kamalayan ay isa ng anyo ng pag-unlad. Kung komportable ka, ibahagi mo ang karanasang ito sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento o isang simpleng pagninilay sa ibaba. Minsan, ang pagsasalita ng sariling katotohanan ay tumutulong upang maangkla ito sa realidad. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng ganitong mga mensaheng dumarating kapag oras na, maaari mong piliing manatiling konektado. Salamat sa pagiging narito. Pagkatiwalaan mo ang naramdaman mo habang nakikinig. At habang sumusulong ka, dalhin mo ang linaw na ito. Bukas ang pinto at tinatahak mo ito sa paraang eksakto kung paano ito nararapat.